Isa na naman magandang araw mga kaibigan. Andito na naman po tayo upang magsaliksik. Maghimay-himay na naman po tayo ng mga napapanood nating video na mayroon po tayong napapansin na mga maling itinuturo. Yung mga tamang naituro mga kaibigan ay hindi po natin kontrahin. Bagkus yan po ay iipunin po natin. Subalit, yun pong mga maling mga itinuturo po nila, yan po ang ating lalagyan ng reaksyon. Magbigay naman po tayo ng ating pagkaunawa tungkol sa mga bagay na iyan, mga kaibigan. Ngayon po, ay mayroon po tayong hihimay-himayin na naman na isang video ng mga born-again Christians. Ito po ay bagay na tinututulan natin sa kanila, yung pagtanggap sa Panginoong Hesukristo na kanilang mga itinuturo, mga kaibigan. Ang kahalagahan po nito ay mabubuksan po tayo sa topic, paksa na tungkol sa kaligtasan natin, tungkol sa kaligtasan ng bawat isa. Mga kaibigan, ang video na ito ay pasimula lamang sa aking mga pagbibigay ng aking mga ituturo naman sa sanglibutan. Panoorin po natin ang video mga kaibigan upang ating mahimay-himay at upang tayo ay makarating sa pagkaunawa. Hello mga kapatid, kumusta po kayo? Narito na naman po tayo upang muling mag-aral sa salita ng Diyos. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa kaligtasan o ang kaligtasan. Sa ating pag-aaral, mga kapatid, tingnan po natin ang ilang katanungan tungkol sa kaligtasan. Number 1, ano ang kaligtasan? Number 2, saan tayo ililigtas? Number 3, bakit kailangan ng tao ang kaligtasan? Then number 4, sino ang tagapagligtas? And number 5, papaano tayo maliligtas? And then number 6, ano ang sasampalatayanan natin kay Jesus? So yan po ang ating aaralin sa oras na ito. Kaya mga kapatid, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe na po kayo. Kung sa ganun ay masuportahan po natin ang channel na ito sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Yun pong mga paksa na binanggit niya mga kaibigan ay bibigyan po natin ng reaksyon kapag nakapansin po tayo ng kulang. At ang kakulangan niyan ay idadagdag po natin upang ating maunawaan, maliwanagan tayo tungkol sa kaligtasan na nakasulat po sa Biblia. Tuloy po tayo. Okay, tignan po natin, isa-isahin po natin at upang mabigyan po natin ng kasagutan ang mga katanungan ito. Dahil napakahalaga po sa buhay natin dito sa lupa, bigyan natin ng kasagutan ang mga katanungan ito. Huwag naman sanang mangyari na dumating na si kamatayan ay saka lang natin isipin ang tungkol sa mga tanong na ito kapag huli na ang lahat. Okay? Kaya habang may panahon pa, ay bigyan na natin ng pansin ang mga bagay na ito dahil ito ay napakahalaga. Ito yung magdadala sa atin kung saan tayo pupunta, kung sa langit o sa impyerno. Okay, number 1. Ano ang kaligtasan? Okay? Ito ay regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ay mababasa sa Roma 6, versikulo 23. Sabi po niya doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan,
Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Makikita po natin dito, mga kapatid, na sinabi niya, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito po yung kaligtasan na tinutukoy po natin, yung buhay na walang hanggan. At ito ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa puntong ito, mga kababayan, ay lalagyan po natin ng reaksyon yung kanyang binasang verse mula sa Roma 6, versikulo 23. Basahin po natin muli, mga kaibigan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Meron po tayong tatalakayin tungkol sa verse nito, mga kababayan. Ang binasa po niyang talata ay Roma 6:23 lamang. Subalit, kung atin pong susuriin mabuti, ang Roma 6, simula sa Kapitulo 1, sa versikulo 1 hanggang 22, ay isang buong kwento po yan, mga kaibigan. Ang verse 23 ay parang yun po ang conclusion ng buong chapter 6. Marami po tayong tatalakayin tungkol sa Roma 6. Marami po tayong tatalakayin tungkol sa bagay na yan. Sapagkat, mga kababayan, nakapaloob dyan sa chapter 6 ng Roma ang dalawang uri ng bautismo. Isa po dyan ay tungo sa kamatayan. At ang isa po dyan ay tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po yung verse 23 ay inilagay na po doon yung pinaka-summary ng buong chapter. Isang verse lang po nakalagay na po doon na ang kabayaran ng mga kasalanan ay ang kamatayan. At ang ibibigay naman na buhay na walang hanggan, yan po yung ipinangako po ng Diyos na biyaya na tatanggapin ng tao, ang kaligtasan. Ganon din po yung sinabi niya doon sa Efeso chapter 2 verse 8. Sabi po niya doon, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. So nakita po natin na sinabi niya na ang kaligtasang ito, sabi niya, ay kaloob ng Diyos. Okay? Hindi po galing sa atin, kundi galing sa Diyos, regalo mula sa Kanya. Dalawang talata na po ang kanyang ibinigay, subalit wala pa po tayong narinig na kung ano itong gift of God na ating tatanggapin mula sa Panginoon. Sinasabi ko po ngayon, mga kaibigan, na ang gift of God yan na walang bayad ay tamang bautismo. Take note po, tamang bautismo, hindi po maling bautismo. Mayroon po kasing maling bautismo na yan ay bautismong lubog sa tubig. Mga kababayan, ang bautismong lubog sa tubig po ay maling bautismo yan sapagkat yan ay tungo sa pagsisisi. Ang tamang bautismo po ay itinuro po sa atin ng Panginoong Hesukristo. Nasa ibang mga video ko po yan kung paano gawin ang tamang bautismo, mga kaibigan. Tandaan po natin, wala pa po siyang nababanggit
kung ano po itong regalo or biyaya dito po sa atin sa Church of God Born Again Christians ay alam po natin yan, naunawaan po natin yan mula sa Biblia. Yan po ay tamang bautismo. Ituloy po natin ang video. And then, punta po tayo sa pangalawa. Saan tayo ililigtas? Okay, napakahalaga po ito. Dahil maraming nagtataka kapag sinasabi natin itong kaligtasan sa iba, kapag tinatanong po natin sila kung sila ba ay ligtas na, sila ay nagtataka, ano ba yung sinasabi niyong kaligtasan? Saan ba kayo naligtas? Sa kamatayan ba? Kayo ba ay naligtas sa sakit? Kayo ba ay naligtas sa disgrasya? Naligtas mula saan? Ganun po yung kanilang tinatanong. Kaya titignan po natin ngayon, saan nga ba tayo ililigtas? Kung ikaw ay hindi pa sumampalataya kay Kristo, saan kanya ililigtas? Okay? Kung ikaw naman ay sumampalataya na kay Kristo, saan kanya iniligtas? Napakaganda po ang ikalawang katanungan na ating sasagutin sapagkat ganito po yung tanong. Saan nga ba tayo ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit po kaya na kapag tayo ay nagre-religion, ay hanap-hanap po natin ang pagkaligtas? Saan nga ba tayo ililigtas, mga kaibigan? Isa po itong napakagandang katanungan kung bakit napakarami sa buong daigdig ang naghahanap ng kanilang kaligtasan. Saan nga po ba ito, mga kaibigan? Napakarami pong nagsasabi na ligtas na sila. Sa mga born again po, ay nagsasabi na tanggapin mo lang daw si Kristo na tagapagligtas ng buong puso mo ay maliligtas ka. Yun lang po ang kanilang mga binabanggit para sa kaligtasan. Subalit, mayroon pong nakasulat na binasa po sa Roma 6:23. Pagkatapos meron pa pong nabasa sa Efeso 8:9 at saka 10. Mga kababayan, saan nga ba tayo ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo? Ituloy po natin ang video nang malaman po natin kung saan nga ba, sapagkat meron po tayong idadagdag o ililiwanagin sa kanyang mga sinabi upang tayo ay maligtas, upang maunawaan po natin kung ano po ang kaligtasan na sinasabi sa Biblia. Panoorin po natin. Okay, ito po ang sagot diyan. Mula sa kabayaran ng kasalanan, tayo ay ililigtas o tayo ay iniligtas mula sa kabayaran ng kasalanan. Ito po ay sinabi niya sa Roma 6:23. Sabi po niya doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang sabi niya, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, dito niya tayo ililigtas sa sinasabi niyang kamatayan. Tutol po ako doon sa sinabi niya na doon daw niya tayo ililigtas sa kamatayan. Bakit po? Sapagkat ang nakasulat ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po niya tayo ililigtas. Nakalagay po doon na yung kabayaran pag nagkasala tayo ay kamatayan. Ano pong kasalanan yan? Nag-iisang kasalanan po yan na kamatayan ang kabayaran. Kapag nabautismohan ka ng maling bautismo, yan ang
kasalanang tungo sa kamatayan. Yan po yan. Pansinin po ninyo ang mga nakasulat sa Roma 6:23. Nakalagay po doon na kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ano pong kasalanan ang binabayaran ng kamatayan? Maling bautismo po yan. Kasi po, kapag maling bautismo ang naibautismo sa tao, yung nabautismohan po na espiritu na nandyan sa loob ng tao ay pinapatay. Yan po yung kasalanan na nagagawa sa tao na hindi pinapatawad. Yung bautismo po na lubog sa tubig ay walang kapatawaran po yan. Bakit ko po nasabi yun? Nandyan na po sa Roma 6:23. Kapag nagkasala ka sa pagbabautismo, kamatayan po ang hantungan yan. Ngunit yung kaloob na walang bayad ay tungo sa buhay na walang hanggan. Yan naman po yung tamang bautismo. Tandaan po ninyo yan. Ipinapaliwanag po iyan ng Roma 6:1 hanggang 22. Saliksikin po ninyo. Babalikan po ninyo ako dito kung meron po kayong katanungan tungkol sa Roma 6:1 hanggang 22. Tuloy po natin ang video. Ang kamatayan ito, mga kapatid, dito sa Roma 6:23, hindi po ito yung physical na kamatayan. Okay? Kundi ito ay yung ikalawang kamatayan doon sa impyerno. Sa puntong ito, mga kababayan, ay tama po ang kanyang sinabi na ang binabanggit po dyan na kamatayan ay kamatayan sa impyerno. Kamatayan po yan ng espiritu natin. Wala po siyang binabanggit na kamatayan sa impyerno. Hindi po itong katawan natin na ito ang aabot sa impyerno. Ang papanhik po kasi sa langit ay ang espiritu natin nasa ating puso. Ang kaluluwa po, itong katawan na ito ay tinatawag na buhay na kaluluwa pag may hininga pa. Kapag ito ay nalagutan ng hininga, itong kaluluwang ito ay tinatawag na kaluluwang patay. Kapag may hininga pa ito, tinatawag na kaluluwang buhay. Hindi po yan espiritu. Ang espiritu po ay papanhik sa langit dahil doon po hatulan. Kapag ang espiritu na yan, ang daladala niyang bautismo patungo sa langit, ang naibautismo sa kanya noong nabubuhay pa sa lupa, ay lubog sa tubig. Pagdating niya po sa ikalawang langit ay makikita po doon na lubog sa tubig ang kanyang bautismo. Iyon po ay tutungo, dadalhin sa ikalawang kamatayan. Alin po ang mamamatay sa ikalawang kamatayan? Mga kaibigan, hindi po yung katawan natin. Yung espiritu na nasa inyo, nasa atin, yan ang papanhik. At kung mali ang kasalanan, mali ang bautismo, yung bautismong mali ay kasalanan. Yan ang dadalhin sa impyerno, sa ikalawang kamatayan. Kung maliwanag po sa inyo ito, mag-comment lang po kayo. At saka mga kababayan, kung mapasadahan man ninyo ang channel ko ay mag-subscribe na po kayo nang sa ganon ay maka-join kayo sa mga i-upload ko pa na mga video, mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Okay, pangatlo po. Bakit kailangan ng tao ang kaligtasan? Okay? Ang sagot po ay sapagkat lahat ay nagkasala. Maliwanag po yan. Okay? At dahil dito, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili mula sa kaparusahan ng kasalanan.
Doon sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 23, sabi po niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So pansinin po natin itong sinabi niyang walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, kahit gaano karami yung kabutihan na ating nagawa dito sa lupa, kahit tayo na yung pinakamatuwid na tao, ang sabi ng Bible, hindi pa rin sapat yon upang marating natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan po natin ng tagapagligtas dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili dahil tayong lahat ay makasalanan. Ang pangatlo po na tinalakay po niya at sasagutin naman po natin ay ang bakit kailangan ang kaligtasan. Iyan po ay isang katanungan na angkop lamang po doon sa mga taong gustong maligtas o kaya naghahanap ng kaligtasan. Subalit, yun pong mga ayaw na ng kaligtasan, hindi na po kailangan na pag-aralan pa nila dahil iisipin na lang po nila maligtas man o hindi, pareho rin yun. Mahalaga lang po yan, yung katanungan na yan, na ganito po ang katanungan. Bakit kailangan natin maligtas? Hindi po lahat. Hindi po para sa lahat yung katanungan na yan. Ganun pa man, sasagutin po natin ang katanungan na ito kung bakit kailangan nating maligtas tayong naghahangad ng kaligtasan. Supunta po tayo doon sa pang-apat. Sino ang tagapagligtas? Okay? Pang-apat na po ang ating tatalakayin, mga kaibigan. Ang sagot sa tanong yan ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus lang ang tagapagligtas sa atin mula sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Ito ay maliwanag na sinabi sa Bible doon sa Gawa chapter 4 verse 12. Sabi po niya doon, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Yan po ang narinig natin mula sa kanyang bibig. Tama po yan. Tanungin po natin, ano po ba yung matatagpuan natin kay Kristo na kaligtasan? Mga katuruan ni Kristo, di po ba? Mga aral o ebanghelyo ni Kristo, yun po ang matatagpuan natin sa Kanya. Kung bakit nasasabi rito na si Kristo lamang ang ating kaligtasan. Nabanggit po ba ng maraming mga ngaral na ang pinakadakila sa lahat na turo, aral o ang ebanghelyo kung tawagin? Nabanggit po ba yan ng mga guro, mga ngaral, mga pastor ngayong panahon na to? Wala pong nakaunawa niyan, mga kaibigan, na yung binabanggit ng napakarami na yan ay tamang bautismo. Wala po sa daigdig na ito na nagbabanggit na tamang bautismo ang dakilang ebanghelyo. Ngayon pa lang po lumabas yan na aral. Malamang sa mga susunod na panahon ay babatikusin po yan. Pagsasalitaan pa ng masasama na salita ang mga sinasabi ko ngayon. Nakahanda po tayo na humarap sa kanila. Sapagkat ang binabanggit dyan na tanging ang Panginoon Hesukristo lamang ang makapagliligtas, tama po, sa pamamagitan ng tamang bautismo. Yan po lamang ang bukod tanging
makakapagligtas. Ituloy po natin ang video. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa ibang translations mula sa Tagalog, sabi po niya, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Ang pangalan na tinutukoy dyan ay ang pangalang Jesus. Okay? Pansinin po natin ang ginawa po ng pastor na ito. Tumalon na po siya sa pangalan. Pangalang Jesus. Mga kababayan, ligaw na po ito. Bakit po? Ang pangalan ay ikalawang sangkap ng kaligtasan. Ang pinakamalaking sangkap ng kaligtasan, mga kababayan, ay tamang bautismo. Ang pangalan naman ay ikalawang sangkap ng kaligtasan po yan. Tumalon na po siya sa pangalan. Tandaan po ninyo ito, mga kaibigan. Ang bautismo na tama ay isang sangkap ng kaligtasan. Ang tamang pangalan ay isang sangkap din ng kaligtasan. Subalit ang pangalang Jesus na binanggit ay hindi po yan nagpapatuloy hanggang langit. Ang Jesus po na pangalan ay panglupa po yan. Yan po ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo nung nandito siya sa lupa. Subalit nung pagpanhik po niya sa langit, ang pangalan po niya doon sa langit ay pangalan ng Iglesia. Tandaan po ninyo yan. Pinalitan po ng Diyos ang kanyang pangalan. Binigyan siya ng pangalang name above all names. Na sinasabi ko naman po ngayon dito, Church of God, ang pinakamataas na pangalan. Sa lahat ng pangalan, Church of God ang pinakamataas na pangalan. Ang ating kinaaaniban naman ay Church of God Born Again Christians. Pinapatunayan naman po yan ng Ecclesiastes 7:27. Kung alam po ninyo ang laman ng Ecclesiastes 7:27, yan po kung bakit may Born Again Christians ang pangalan namin. Ang mga ngaral po na ito, napansin po natin na yung unang-una kung bakit kaligtasan, mayroon po kasing tatlong sangkap ang kaligtasan, mga kaibigan. Ang pangatlong sangkap ay ang tamang pagtatala ng mga pangalan sa tamang iglesia. Tamang pagtatala ng pangalan sa tamang iglesia. Yan po ang mahalagang sangkap ng kaligtasan. Nakalagay po sa Apokalipsis, ang mga hindi nakatala na mga pangalan sa aklat ng buhay ng kordero ay hindi makakapasok sa kaharian. Nakalagay po yan, mga kaibigan. Magsaliksik po tayo, mga kaibigan. At ito ay sinabi mismo ng ating Panginoon na sabi niya, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makapupunta sa Ama, sabi niya, kundi sa pamamagitan niya. Walang sino mang makakapanhik sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Tama po yan. Suriin po natin, ano po ba ang mga katagang ito? Hindi makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Ano po ito, mga kaibigan? Diretsuhin ko na po sa inyo. Sa pamamagitan ng tamang bautismo ay walang makakapanhik sa Ama.
Wala pong ibang paraan kundi sa pamamagitan ng tamang bautismo. Yan po ang pinakamalaking sangkap ng kaligtasan. Ngayon, bumasa po siya kanina ng pangalan. Yan po ang isa sa tatlong sangkap ng kaligtasan. Tamang pangalan ng iglesia ka pupunta, dala-dala mo yung tamang bautismo. At ang ikatlo, mga kaibigan, yung pagtatala ng mga pangalan sa iglesia ay mahalaga. Sapagkat dala-dala rin yung pinaka-registration mo sa pangalan na yan, dala-dala rin ng taong papanik sa langit kung saan siya nakaregister, anong klaseng bautismo, at saka pangalan, tamang pangalan. Yan po ang mahahalagang sangkap. Kaya saliksikin po ninyo yung tatlong sangkap na iyan. Magkakasama po yan. Hindi po dapat nahiwalay yung isa o mali yung isa, hindi po ganon. Dito po sa Church of God Born Again Christians, yan ang name. Tamang bautismo, hindi lubog sa tubig. Ang tamang pagtatala ng mga pangalan, mga kaibigan, ay malalaman lang ng isang tao kapag nagpabautismo na dito sa Church of God Born Again Christians. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay na kay Kristo lang. Siya lang yung nag-iisang daan. Hindi yung religion natin, hindi rin yung kabutihan po natin, kundi kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Walang iba kundi kay Kristo lang. Katotohanan po yan, mga kaibigan. Sa dinami-dami po ng mga ngaral sa buong daigdig, lahat po sila ay sinasabi yan. Kahit abutin pa po siguro ng bilyon ang mga ngaral, lahat po sila ay sasabihin yan. Subalit, sa edad kong ito, mga kaibigan, wala pa rin po akong narinig kung ano nga ba iyon na ang kay Kristo lang. Malamang po sa akin ipinaunawa ang mga bagay-bagay na yan nung ako po ay bumasa na ng Biblia. Ano po yung kay Kristo lang? Sinaliksik ko po yun eh. At ang aking nasumpungan, tamang bautismo na kay Kristo. Yan po dapat ang matanggap ng bawat isa tungo sa ikaliligtas. Bakit po? Lahat po kasi ay nagkasala sa maling bautismo. Pati po ang Katolik, nagkasala na yan sa maling bautismo. At ngayon, mga kaibigan, ibinabalita ko pa sa inyo ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan o kaya tungo sa kaharian ng Ama. Yan po, mga kaibigan. Pero may mga kalakip pa. Yung pangalawa, tamang pangalan ng iglesia. At yung pangatlo, tamang pagtatala ng mga pangalan. Ngayon po, matatapos po dito yung pang-apat. Ngayon, papasok po tayo sa pang-lima. Ngayon punta tayo sa pang-lima. Paano maligtas? Ito na ngayon yung napakagandang tanong. Matapos nating malaman na tayong lahat ay kailangang maligtas, nalaman natin kung sino ang tagapagligtas. Ngayon, paano tayo maliligtas? Walang ibang paraan na ibinigay ng Diyos upang tayo'y maligtas, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yan lamang yung natatanging paraan, nag-iisang paraan upang tayo'y maligtas, kailangan nating sumampalataya kay Kristo. Ito ay sinabi ni Pablo kay Timoteo doon sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulong 15, sabi po niya doon, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan, ito ay sinasabi niya kay Timoteo,
Ulitin po natin, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ganito po yan. Sinasabi ni Pablo kay Timoteo, sabi niya, mula pa noong bata ka, sabi niya, alam mo na ang banal na kasulatan. Okay? Na ito'y, sabi niya, mayroong kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan. At ano po yung karunungan na sinasabi ni Pablo? Karunungan tungo sa kaligtasan. Okay? At anong klaseng kaligtasan yun? Sabi niya, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So maliwanag na sinabi ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito ay sinabi rin niya doon sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, sa kanyang sariling karanasan. Sabi ni Pablo doon sa verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Greko. Makikita po natin dito, sabi niya na hindi ko ikinakahiya, sabi niya. Pagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. So, yun ang paraan ng kaligtasan, ang pananampalataya kay Kristo. At marami pang bersikulo sa Biblia na nagsasabi na ang kaligtasan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. At kapag kayo ay nagpapatuloy sa channel na ito, makikita po natin, maaaral po natin ang mga iba pang mga bersikulo na nagpapakita na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Paulit-ulit na po nating narinig mula sa kanyang bibig na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay tayo maliligtas. Sinasabi ko naman po, kahit na 1 bilyon na mga ngaral, yan po ang babanggitin nila sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano nga po yung pananampalataya na yon, mga kaibigan? Sa aking pagsasaliksik ay nasumpungan ko na dalawa ang uri ng pananampalataya. Una, mayroong maling pananampalataya. Pangalawa, mayroong tamang pananampalataya. Maraming beses ko na pong itinatanong sa mga ngaral, ano ba sa English ang pananampalataya? Lagi po nilang may sasagot ay ganito: faith, belief. Yan po ang mga kasagutan. Mali po. Ang dapat po ay obey. Tandaan po ninyan, mga kababayan. Ito pong mga ngaral na to, kung tanungin ninyo, ano ba sa English ang pananampalataya? Sasagutin ka po niyan. Belief, faith, yan po ang isasagot niya. Kapag ako po ang tatanungin ninyo kung anong English ng pananampalataya, ang isasagot ko po ay obey. Yan po ang tama. Kaya marami na pong nailigaw ng mga pastor na iyan. Napakarami na po. Talamak na po ang pagliligaw na yan. Ano? Number 6 na po tayo. Ano ang dapat sampalatayanan kay Kristo upang tayo'y maligtas? Mahalaga din po ito, mga kapatid. Dahil ang akala ng iba, kapag sila'y
nakarinig na tungkol kay Kristo, kapag sila'y may nabasa na libro tungkol kay Kristo, o di kaya sila'y nagbasa ng Bible, ay mayroon na silang pananampalatayang nagdudulot ng kaligtasan. Hindi po ganun yon. So, ano yung dapat nating sampalatayanan kay Kristo? Ito po ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 3. Sabi po niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang sinasabi dito ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig, sabi niya, ibinibigay ko sa inyo kung ano naman yung aking tinanggap. Ito ay patungkol sa pananampalataya. Ano yung tinanggap ni Pablo na kanyang ibinibigay sa kanyang tagapakinig? Ito yon. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang dapat nating sampalatayanan kay Kristo, siya ay namatay, inilibing at nabuhay upang tayo'y maligtas. At ang kamatayan niya, mga kapatid, ay sapat na upang tayo'y maligtas. Yan po ang dapat nating paniwalaan at manalig po tayo sa salitang iyan ni Pablo. Okay? Ang kaligtasan, mga kapatid, ito ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At nung ginawa niya ito, talagang tinapos ni Kristo ng buo. Perfect and complete. Okay? Wala pong kulang yan. Kaya huwag nating isipin na kailangan nating dagdagan ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa upang maging kumplitong kaligtasan. Hindi po ganun yun. Dahil noong ibinigay ng Diyos ang kaligtasan ito sa atin, ito ay kumplito na po. Wala pong kulang yan. Mga kababayang makakapanood nito, pasensya na po kayo. Tututulan ko po ang sinabi ng pastor na ito, na wala pong kulang ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay maligtas. Ang gustong ipahiwatig nitong mga ngaral na ito, mga kaibigan, ay ang pagkapako, pagkamatay, pagkalibing, pagbangon ng ating Panginoong Hesukristo ay kumpleto na daw lahat, na ang mga kasalanan natin ay nabayaran na. Mali po. Bigyan ko po kayo ng example. Sa panahong ito, nagkasala ang isang mananampalataya sa kapwa-tao. Yan po ba ay natubos? Hindi po. Saan po matutubos ito, mga kaibigan? Kapag tumanggap ka ng tamang bautismo at huwag mo nang uulitin uli yung ginawa mo na yon, maaring mapatawad na po yon. Ngayon, pagkatapos mo naman ng bautismo, ng tamang bautismo po ha, at nagkasala ka muli, kalakip ba yon sa mga pinatawad? Hindi rin po. Ang nagpapatunay po niyan ay yung nakasulat sa Juan tungkol dun sa nahuli na babaeng nangangalod niya. Yan po ang nagpapatunay dyan. Ngayon, mga kababayan, kumpleto na daw ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Hindi po ganon. Kumpleto na po yung halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo upang ang gawin naman natin ay makasunod ng tama sa kanyang itinuturo. Kapag nakasunod po tayo ng tama, yan po ang tunay na kahulugan ng pananampalataya sa Tagalog. Ayun po, magkaroon po tayo ng pag-asa pa lamang po yung ating matatamo. Kapag nakasunod po tayo dito sa lupa, pag-asa pa lang po yung ating matatamo. Hindi pa po upang maligtas na. Sapagkat sa ikalawang bautismo, doon po tayo papasok at lalabas
at makakasumpong ng pastulan. Yan po yun. Kaya yun pong sinasabi nitong mga ngaral na ito na sapat na daw po yung ginawa upang tayo maligtas. Mali po. Sapat na po yung halimbawa niya. Tayo po mismo yung gagawa ng ating kaligtasan. Yan po ang katotohanan na sinasabi ko po sa inyo. Wala pong maliligtas doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Wala po. Tayo po ang maghahanap at gagawa ng ating kaligtasan. Yan po ang katotohanan. Tandaan po ninyo yan. Okay, binayaran niya yan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang bugtong na anak. So, sa pamamagitan ng dugo ng bugtong na anak. Maliwanag po, narinig po natin. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Si Kristo po mismo ang nagsabi na ang kanyang dugo ay dugo ng tipan, ng bagong tipan. Ano po yun, mga kaibigan? Nakalagay po yan sa tasa, tubig. Maliwanag po yan. Pag hawak niya sa banal na hapunan ng saro, ano po nakalagay doon? Tubig po yun. Totoong tubig. Ano ang sabi niya? Ito ang aking dugo. Dugo ng bagong tipan. Ano po yun? Tubig nakalagay sa baso. Na mabubuhos. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yan po ang nakalagay doon, mga kaibigan. Kaya ang tamang bautismo ay tubig na mabubuhos para sa ikakapagpatawad ng mga kasalanan tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang inyong tatandaan, mga kaibigan. Kayong mga ngaral, mga pastor, gumising na po kayo. Inilabas na po ng Panginoon ang nakalihim na hiwaga sa loob ng napakahabang panahon. Andito na po, mga kaibigan. Ito na po ang katotohanan. Nandito na po ang hinihintay ninyong pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Nandito na po. Ang kailangan lang po nating gawin ay tanggapin ng buong puso dito sa ating puso. Manalig tayo ng buong puso na ang kanyang kamatayan ay sapat na upang tayo'y maligtas. Na ang kanyang kamatayan ay sapat na upang tayo ay maligtas. Mga kababayan, mali po yun. Ang kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ay halimbawa po. Lahat po yan ay halimbawa upang tayo naman ay hanapin natin ang katotohanan. Na kapag nagkamali po tayo sa paghahanap, tayo po ay mapapahamak. Pero kung nasumpungan naman po natin ang tama, doon po tayo makakatanggap ng pag-asa natin sa kaligtasan. Ganon po siya. Yun pong paliwanag, napakaraming born-again Christians dyan na pinagmulan nila ay galing Amerika. Ligaw po lahat yan, mga kababayan. Etong itinuturo po ngayon na sapat na ang kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo ay maliligtas na po tayo. Mali po. Hahanapin pa po natin yun. Yung kaligtasan natin, bawat isa sa atin ay hanapin po natin. Hindi po yung namatay na siya ay wala na po tayong gagawin. Mali po. Hahanapin po natin talaga ang ating kaligtasan na kung ang naaniban mong samahan ay mali,
tiyak yun, mapapahamak ka po. Andito na po ngayon ang aking sinasabi sa inyo na Church of God, Born Again Christians, na nagmula po dito sa Pilipinas. Sinasabi ko po, magsuri na po kayo, nandyan po ang ating kaligtasan. Tutuklasin po ninyo, aalamin po natin kung paano tayo maliligtas sa pamamagitan ng Church of God Born Again Christians. Kaya, yun pong sinasabi niya, nasapat na, mali po yun. Tanggapin lang daw po natin, yung unang parte ng kanyang sinabi, tanggapin lang daw natin sa ating puso. Buong buo sa ating puso, tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa panahong ito, mga kaibigan, manalangin ka, magdasal ka, lahat ng salitang babanggitin mo, hindi po yon paraan para matanggap mo ang Panginoong Hesukristo. Wala po sa mga ganong paraan. Ang paraan lamang para matanggap natin ang Panginoong Hesukristo ay matuklasan ninyo yung tamang bautismo at yon ang tanggapin ninyo. Yan ang bukod tanging paraan para matanggap ang Kristo. Yan lang po. Hindi yung manalangin ka lang, mag-imagine lang sila, mga pastor, mag-imagine, itas ang kamay, hawak kamay. Tanggapin lang daw ng buong puso. Nakasulat po sa Biblia, sa puso talaga tinatanggap ang ating Panginoon Hesukristo. Bakit? Kapag binautismohan ang isang tao, sa puso po yun pumapasok. Hindi po sa katawang lupa. Nakalagay po sa Bible, sa puso yun pumapasok. Hindi sa pagtutuli ng laman, sabi niya, kundi ang pagtutuli sa puso. Yan ang sinabi sa Biblia. Kapag binautismohan ka, kaibigan, ang tinutuli sa iyo ay ang iyong puso, hindi material, physical na laman. Yan po ang katotohanan. Kayo po na nakakapakinig na ng mga aral, alam po ninyo ang sinasabi kong iyan. Ito rin po yung kanyang sinabi doon sa Roma 10, versikulo 9. Sabi po niya doon, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sabi po niya. Okay? So, tama po. Nababasa po sa Biblia na kung ipahahayag mo na ikaw ay sumasampalataya ng buong puso at ihahayag mo na ang Panginoong Hesukristo ay binuhay mula sa mga patay. Yan po ang sinasabi ko, mga kaibigan, na ang tamang bautismo ay mayroong pagpapahayag ang binabautismuhan upang matanggap niya ang tamang bautismo. Bakit ko sinasabi yan, mga kaibigan? Yung patay na kaluluwa, mga kaibigan, hindi na po pwedeng bautismuhan yon sapagkat hindi na po makakapagpahayag. Kapag ang puso ng taong nalagutan ng hininga ay nabautismuhan ng bautismong lubog sa tubig, tiyak yun, Hades na po siya. Yan po ang aking gustong ipaliwanag sa inyo, mga kaibigan. Ang buhay na kaluluwa na humihinga pa ay pwedeng bautismuhan. Subalit, kung yan ay nalagutan na ng hininga, hindi na po pwedeng bautismuhan yan. Sapagkat mayroon pong pagpapahayag mula sa bibig ng binabautismuhan. Ngayon, mga kaibigan, may mga binabautismuhan na sanggol. Yung sanggol ay hindi po nabanggit sa talata na iyan, mga kaibigan. Sapagkat kapag tamang bautismo ang ibinautismo mo sa sanggol, hindi po siya kailangan magpahayag ng mga salita sapagkat sanggol pa siya. Marami pong paliwanag si Soriano tungkol, pasensya na po, nabanggit natin, tungkol sa bagay na yan. Nang sanggol ay hindi pa
naaaralan, hindi pa makakapagpahayag. Subalit, tama po na bautismuhan siya upang hindi na po mapatay yung kanyang espiritu na sa kanyang puso. Yan po ang layunin kung bakit pinababautismuhan ang mga sanggol upang ang kanilang puso ay hindi pa napapatay. Kaya nakasulat din po sa Biblia na mayroong mga hindi makakaranas ng kamatayan. Ano po yun, mga kaibigan? Yung sanggol pa lang, hindi nakaranas ng kamatayan sa espiritu. Maliwanag po yan, mga babayan. Kayong mga aral na, may natutunan na sa mga salita ng Diyos tungkol sa bagay na ito, ay mauunawaan nyo, mas mabilis ninyong maunawaan itong mga sinasabi kong ito. Subalit, kung kulang pa po, inaanyayahan ko po kayo na makipagtalakayan po sa akin. Pag-usapan po natin ang mga bagay-bagay na hindi pa ninyo nauunawaan, at kung kayo naman ay may unawa, tatanggapin ko rin yun. Kung nagmula sa inyo ang pagkaunawa, tatanggapin ko rin yun. Maliwanag po yan, ha? Ang palatayaran po natin, si Jesus ay sapat na upang tayo'y maligtas. At ang kailangan lamang po natin gawin ay tanggapin siya dito sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Paano po natin gawin yon? Magagawa po natin yun sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin lang po natin sa Diyos, Panginoong Diyos, inaamin po na ako'y isang makasalanan at dahil sa aking mga kasalanan, si Jesus ay namatay sa krus upang ako'y maligtas. At sa oras na ito, tinatanggap ko siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas upang makamtan ko ang kapatawaran sa aking mga kasalanan, buhay na walang hanggan, at pagiging anak mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag ginawa mo ang panalangin na yan ng buong puso, ikaw ay makakaasa na makakamtan mo lahat ng mga pinangako ng Diyos tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Okay, hanggang dito na lang muna. At sana po ay patuloy po natin suportahan ang channel na ito upang maipangaral po natin ang biblikal na paraan ng kaligtasan. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Naku po, naloko na. Basta tanggapin lamang daw ang Panginoong Hesukristo ng maluwag sa puso, buong pananampalataya, lahat po, tanggapin mo lang daw ay maliligtas ka na. Kalokohan po yan, mga kaibigan, sapagkat ang totoong pagtanggap sa Panginoong Hesukristo ay dapat mahanap po muna ninyo, masumpungan muna ninyo ang tamang bautismo at yun ang inyong tatanggapin mula sa isang bautismador. Hindi po yung ipinikit mo yung mata mo, iniyuko mo yung ulo mo, hawak kamay, ipanalangin mo, bigkasin mo mula sa iyong bibig, at yun ay matatanggap mo na ang ating Panginoon Hesukristo. Mali po yun, mga kaibigan. Nakasulat po sa Mateo 7, 21, 22, 23 na kapag mali, kahit ano pong gawin na kapag mali ang iyong ginagawa, ay hindi mo matatanggap ang Panginoong Hesukristo. Kaya niya binanggit na hindi ko kayo nakikilala. Basahin po ninyo ang Mateo 7, 21, 22 at 23. Lahat po ng mga born again dito sa Pilipinas sa panahong ito, sa oras na ito, sinasabi ko po sa inyo, lahat po yan ay ligaw. Lahat po yan ay nailigaw na kayo, mga kaibigan. Ngayon, kung gusto po ninyong depensahan ang inyong religion, ay handa po akong tumindig para talakayin ang mga bagay na ito. Hanggang dito na lamang po muna tayo, mga kaibigan. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na sana po ay gabayan tayo sa ating pagsasaliksik ng katotohanan.